Ngayon, ang challenge question ko, kung mabasa ko ba sa Biblia na sinabi ng Ama o kilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na, tapos na diskusyon at magkape ka na lang sa inyo o kaya sumampa. Bro, tatanggapin mo yung challenge na yun, bro. Hindi mo tatanggapin, bro. Pwede kong sagutin yan, pero nasa rules ba natin? Kasi ang ayon sa lahat ng nilatag ko, doon siya muna magtanong. Wait lang. Kasi kanina is, narinig ko nyo naman, nagbasa ako ng mga rules ng debate. Wala akong nabanggit about sa challenge, no? So, ibig sabihin, nasa iyo na yan kung tatanggapin mo ang challenge ni Jared o hindi. Tatanggapin mo ba o hindi? May 10 seconds ba yan para hindi si categorical? Hindi, sagutin mo na, tatanggapin mo ba o hindi? O sige, hindi ko tatanggapin yan. Hindi nyo tatanggapin mo, Jared. So, ibig sabihin, yung tanong mo ba do, Jared, ibahin mo na hindi naman malayo sa tanong mo na yon. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng tuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Almazora, para sa kanyang stand. Pero Jared Almazora, go ahead. Ayan, magandang hapon, magandang Yan araw yung- sa ating mga kapatid. Ngayon ay meron tayong topic. Ang tema natin, ano ba si Kristo? Tao ba o Diyos? Ngayon, ang stand ng simbahan diyan, si Kristo ay Diyos. Ngayon, ano ang mga patunay sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos sa likas na kalagayan? Ngayon, basahin muna natin ang binabasa ng ating sandali. Ano ba yung mga talatang ginagamit nila para i-twist o para palabasin na si Kristo tao? Ganun ang mga ministro nila eh. Unang-una basahin natin ng 8:40 ng 1. Ang sabi, ngunit pinagsisikapan niyo kung patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan ng aking narinig sa Diyos. Ngayon, ang gagawin nitong ating katunggali, ayan kung Diyos si Kristo, sana sasabihin niya, siya'y Diyos. Bakit sinabi niya, siya'y tao? Bakit? Basahin natin ng Pilipos 2:5-8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat si Diyos ay hindi niya inari isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagpusinupat niya ito't nagad yung alipin at nakitulad sa tao. Kung tao na si Kristo, makikitulad pa ba siya sa tao? Nakitulad nga siya sa tao eh. Papaano? G5 ng Hebreo, sa pamamagitan ng katawan. Kaya may Kristong tao, may Kristong nagutom, may Kristong nila. Ngayon, isa pang binabasa nila ay yung nasa sa ng unang Timoteo na na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag at di malapitan at hindi makita o makikita man ng sino man tao. Ngayon, ang sabi ni Manalo dyan, ayan, ang katangian ng Diyos. Ang Diyos walang kamatayan. Si Kristo namatay. Hindi na Diyos si Kristo. Nananahan sa liwanag na di malapitan. Si Kristo na nalalapitan. Hindi Diyos si Kristo. Tao. At hindi makikita ng sino man tao ba't si Kristo nakita? Ano ba ang nakita? Ano ba yung namatay? At ano ba ang nalapitan kay Kristo? Yung pagka-Diyos ba na nasa loob ng katawang tao? Basahin natin ng 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ng likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Ngayon, nung maging tao pala si Kristo, nananahan pala sa kanya yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos. At yung pagka-Diyos na yon, yun yung sinasabi sa 6:16 ng unang Timoteo, na di malapitan, nananahan sa liwanag na di malapitan, hindi nakita ng sino man tao. Yung pagka-Diyos ni Kristo, na nasa kanan ng Ama, hindi nasa kanan ni Manalo. 111 ng awit, nakita ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan yung Panginoon niya? 2. Tanong, ano yung isang Panginoon? Sabi sa 2:9 ng Kolosas, may pagka-Diyos, may pagkatao. May divine nature, may human nature. Yung divine nature, yung nasa 6:16 ng unang Timoteo na hindi nakita, hindi malalapitan, nananahan sa liwanag, hindi malapitan, at hindi walang kamatayan. Ngayon, ba't namatay si Kristo? Dahil ang konteksto ng Pilipos 2:5-8, nakitulad siya sa tao. Kaya kung paano namamatay ang tao, paano nalalapitan ng tao, paano nagpapakababa ang tao, paano nananalangin ng tao, ganun ang gagawin ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang konklusyon niya doon sa 17:3 ng 1, patay ko si Kristo, nanalangin.
at nanalangin siya sa Ama, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang anak kayo. Kung Diyos ay kasi Kristo, ba't pa siya nanalangin? Napakalino ng kontekst sa Filipos Ba't siya 5 na nanalangin? 8 na ano, dapat lumatay Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat padagnag. Ano? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubat niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Nakitulad sa tao eh. Kaya kung paano tao na nanalangin sa Diyos, ganun rin mananalangin ang ating Ginoong Jesucristo. Bakit? Nakitulad sa tao. At hindi porket nakitulad siya sa tao, hindi na sa Diyos. Katunayan, sa 5:20 ng unang 1, malamang tatanungin ako dito ni Gerald, tanungin mo ako. Ang sabi dito sa 5:20 ng unang 1, at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos. Ang naparito pala yung anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa na wala si Gerald upang makilala natin siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Ang sabi ni Apostol Juan, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Kanino ba nakakapit yun? Doon sa tunay na Diyos. At yung tunay na Diyos sa 5:20 ng unang 1, yun ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, nasaan? 1:2 ng unang 1, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatututuhan at ang pinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin inahayag. Therefore, yung kasama ng Ama na buhay na walang hanggan, yung pala yung sinasabi sa 5:20 ng unang 1 na tunay na Diyos. Ngayon, ilan na ang Diyos mo? Ilan na ang Diyos mo? Yan ang tatanungin nila eh. Diyos mo na rin kasi Kristo. Diyos mo na rin ang Ama. Ilan ang Diyos mo? Aba, iisa lang naman sila eh. At hindi porket sinabing isa is absolute one. Pag sinabing isa, aba, basahin na lang natin yung konteksto ng Biblia. Basahin natin sa 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pat ako'y paririyan sa iyo amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan niya o mga binigay ko sa akin upang sila, plural, ang tinutukoy yung mga unang Kristiyano, upang sila'y maging isa. Kaya naman natin. Ibig sabihin, pag sinabing isa, hindi talagang isa. Pinag-isa. Kaya ni Kristo at ng Ama. Kaya ilan ang Diyos mo? Isa. And that's the dream. At kasama doon ng Ama, Anak, Espiritu Santo at ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong si Gerald alam ko mga kantahan nito. Dahil ako dating INC, gusto mo patunay. Alam mo ba yung kanta sa Abuluyan? Dito sa isang bahagi ng ating pagsamba, nag-aalay ng handog, na inutos ng Ama sa ating paghahandog, ay nalulubudan yun. Alam ko kantahan niya dahil dati akong miyembro dyan. Kasama ako ng mga ministro. At hindi lang ako kasama ng mga ministro. Kasama rin ako ng mga miyembro. Kasama ako ng mga PNK. Nagdadalaw kami. Ako na nanalangin. Tsaka yung isa niyong kanta, yung ako'y iglesia ni Kristo, ang iglesyang pinulaan, nakatanim sa aking puso, lahat niyang aral, si Kristo ang susundin ko, anuman ang kasapitan. Kaya hindi mo kumaloloko. Yung mga logic nyo, yung mga conclusion nyo, sa demonyo yan, ayon sa Biblia. Ba't ko sinabing sa demonyo? O 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang diablo. Sinabi ko lang yung sinabi ni Kristo. Sige, moderator, i-wave ko na ang time dahil may trangkaso ko, lumaban tayo ng diskusyon. Okay, so 7 minutes and 40 seconds pa. Taas pa yung oras mo. Sige, okay na para kasi yung hiling ako medyo bro, kasi kaano ko na, may trangkaso kasi ko eh. Sige, sige. Para sige. makapagkaano ko na rin. Asan ba yung isa na Iglesiang Cristo dito? Mag-ingay ka para marinig ka namin. Gerald Cugnan, handa na ba kayong makarinig ng tamang aral ng Biblia? Magsabi ka bro kung pwede na. Magtanong ka na. Magtanong ka na. Magtanong ka na. Ilan ba yung Sige. Malinaw ba signal ko? Double check muna. Malinaw. Ilan bang minuto? Ano bro? Parang putol ka sa akin Ilang minuto ang tanungan portion nyo? 10 minutes. 10 minutes. Sige, go. Kung mag-ingay ka, magsisimula yung oras mo. Go ahead.
Okay, no? Una kong tanong sa'yo, Brother Jared, yung Juan 17:11 na batayan mo, na ang sabi, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit sa sanlibutan pa sila at amang banal, ingatan mo sila sa pamamag... Ano Rinig ba? objection mo? Objection, moderator. Rinig ba ako? Okay, go ahead. Moderator, objection. Sige. Ngayon, yung binasa ko sa 17, hindi ko Oh, ginawang bro, wala pa. Objection ako, basihan bro. yun para patotohanan ng Pakistan. Ginamit ko yon para gawing example na iyon ang binabasa ninyo. Next question. Ipitin mo naman ako. Yung kwan mo, Next question. moderators tama. Bro, yung Bro, hindi pa nga ako tapos. Binabasa ko yung talatang nilatag niya eh. Tapos ngayon, nag-objection siya. Okay, tanong. Ang sabi mo sa 1:17:11, ang batayan mo, naging isa si Kristo at ang Ama. Kaya parehas sila Diyos. Tanong. Sa 1:17:22 may binanggit din dito. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya natin. Lilitaw din ba ang mga hinirang na naging isa ni Kristo at gaya ng Ama? Ibig bang sabihin ng hinirang na naging kaisa ni Kristo at ang Ama, ibig sabihin, Diyos din ba sila? Yes or no? Hindi. Dahil hindi, eto, no. No, sasagot ako. Bakit? Dahil yung 17:11 ng 1, yung mga tao ay ginawang example na kung paano naging isa si Kristo, ay ganun rin sila nagkakaisa ng Ama. Next question. Ipitin mo naman ako. Next question, moderator. Sige. Okay, tanong. Ang sabi mo dito sa Colossus 2:9, nananahan ang pagka-Diyos kay Kristo sa katawang tao. Tanong. Objection, Kung moderator. Diyos- Objection. Ano yung objection mo? Objection, moderator. Objection, moderator. Unang-una, hindi naman ako ang nagsasabi sa 2:9 ng Colossus. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Huwag mo sa aking ibintang na ako ang nagsabi Counter mo. nung isinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan. Dapat ang itanong mo, yung binasa mo. Hindi sinabi ko. Counter. Dahil hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Next question. Next, bro, sige bro. Sunod tanong bro. Ito na bro, stop time, Unang, bro, Jared din, counter objection ko to. Nilatag mo sa stand mo ang Colossus 2:9. Kaya nagtatanong ako. Sabi mo, nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng Diyos sa katawang lamang tao. Ayun, nagre-react Objection ka. ulit, moderator. Ito, moderator, i-clarify ko lang Ah. Ako muna, hindi Ako ko muna, na ako, sinabi. objection na. Dahil ang nagsabi, Ako ang nagka-counter eh. nagsasalita sa talata na yan, No. Apostol Pablo. Sandali lang. Bro, Ang na sinabi ko, yung Bro, sinabi Jared, ni magulo ka. Apostol Isang Pablo objection ay lang tayo binasa ko dito lang. Nasa rules eh. isang objection lang. Ano yung... sige, next question na lang. Next question. Okay, Hira ka next naman, question ako. Ang Colossus 2:9, nilatag mo to, bro, Jared. Kaya ang sinulat ko kasi nang itatanong ko ayon sa stand mo na nilatag. Ang tanong ko, Sige, ano ba, kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananahan pa niya ang buong kalikasan ng isang Diyos kung tunay na siyang Diyos sa Colossus 2:9? Yan ang tanong ko. Sige, ito paliwanag. Yung konteksto ng 2:9 ng Colossus, it clarifies that our Lord Jesus Christ have a divine nature. Merong divine nature at merong human nature. At na-clarify yan sa 2:9 ng Colossus. Katunayan, nakita nga at naramdaman nga ni Apostol Tomas yan sa 20:28 ng 1 na hindi naramdaman ng puno mo. Kaya ganyan ka. Anong sabi? Panginoon ko, Diyos ko. Bakit? 2:9 ng Colossus, dahil nananahan sa kanya ang nature of God nang siya'y maging tao. Next question. Bro, ilang seconds bang pagsagot? Moderator, objection. Ay. Ilang oras ba ang pagsasagot? Minuto? Ano ba sa kwan nyo? Hindi ko nabutan yung rules nyo. Ano ba sa usapan nyo sa rules? Ilang minuto yung sagutan? Nagbagdun sa rules eh. 10 minutes. Yung wala tayong problema sa question 10 minutes. Ika nga yung pag ikaw ay sumagot ilang minuto, 1 minute or 20 seconds, o anong kwan? 10 seconds eh. 10 seconds or 15 seconds. 15 seconds lang bro. Sige. Sige, next Go. question. Next question. Okay, no? Ipitin mo naman ako. Ano?
Bro Jared, ito tanong ko sa'yo. Sangayon ka ba na ang tunay na Diyos sa unang Timoteo 1:17 mababasa, saka 10:16 mababasa din, na ang katangian ng Diyos ay hindi malapitan? Sangayon ka ba sa isang ganap na tunay na Diyos di malapitan, yes or no? Yes. Bakit? Mapaliwanag ako dahil ang nalapitan kay Kristo yung katawang tao niya. Bakit? Pilipos 2:5-8, bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan, kundi bagko sinubad niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano ang tao nalalapitan, ganun rin malalapitan si Kristo at makikita at mamamatay. Kaya nga nakitulad eh. Alam mo ba yung salitang nakitulad? Pambihira ka naman. Okay, tanong. Next question. moderator. Ang sabi mo, for clarification to no? Sabi mo, sumangayon ka ng katangian ng Diyos ay hindi malapitan. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo sa 1:40, nabatayan mo din. Sa makatuwid, hindi siya tunay na Diyos sapagkat nalapitan siya, yes or no? No. Bakit? Bakit? Mali ang paliwanag mo at mali ang tanong mo. Bakit? Kaya niya sinabi sa 8:40 nung once na siya'y tao at kaya siya nalapitan, ang kulit mo naman papaluin na kita eh. Dahil sabi sa Filipos 2:5-8, nakitulad siya sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano nalalapitan at nakakausap ang tao, ganun rin mo at malalapitan si Kristo. Ang kulit mo, pag nandyan ako, makapaluin kita ng hanger dyan eh. O, next question. Oh, tanong ko sa'yo. Question. Sa John 1:14, ano ang nagkatawang tao? Berbo o salita o Diyos na nagkatawang tao ayon sa John 1:14? Wala naman akong binasa sa John 1:14 eh. I am under cross-examination. Ang itanong mo sa akin, yung binasa ko sa stand ko, cause I am under cross. Huwag kang magtatanong nang hindi ko sinabi at mapapahiya ka. Next question. Objection, objection. Ng debate, pambihira ka. Kala ko hampasin mo ko Objection, ng tunay na aral. Objection, Next moderator. question. Anong objection? Objection ko maliwanag no? Ang binanggit niya kasi, yung nagkatawang tao, kaya binanggit ko yung John 1:14. Kung ano bang nakalagay dyan, Diyos bang nagkatawang tao, berbo ang salitang naging laman? Counter objection ako, moderator, ano? Unang-una, I am under cross. When I am under cross, if you understand the rules of the debate, when the person is under cross, ang itatanong mo lang ay sinabi niya. Huwag kang magtatanong ng hindi sinabi nung under cross examination. Marunong ka ba ng diskusyon? Yan ba ang itinuro sa'yo ng puno mo? Pasaway ka kasi, papaluin na kita ng hanger eh. Objection, Next bro. question. Nasa rules natin ang huwag mag-personal attack. Kasi ako, sumusunod Bro, ako sa rules para maayos moderator sa ano? sa ginagawa ni Bro. Pagsabihan niya. Moderator sa ito iwasan mo natin itong mga promotional bro, kumari bro. Sige bro. Pangatlong beses niya nang ginagawa, nayaan ko lang siya kasi nakinig siya sa rules si John daw eh. Sige bro, sige bro. Sige, tanong. O, ano tanong mo? Sa 1:17 mababasa, sabi mo, nananalangin si Kristo sa Diyos. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananalangin pa siya sa isang tunay na Diyos kung tunay na siyang Diyos? So Ito 1:17 ang nila. aking sagot sa iyong panguntana. Kaya siya nanalangin sa Diyos. Kasi ang tanong mo, kung Diyos na si Kristo, ba't pa siya nanalangin sa Diyos? Napakalinaw. Babasahin ko ulit. Ang kulit mo naman eh. Dahil sabi sa Filipos 2:5-8, siya'y nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano mananalangin ng tao sa Diyos, kung paano kumakain ng tao at mamamatay at malalapitan, ganun rin ang atong Ginoong Jesucristo. Next question. Paulit-ulit na tayo sa talata na yun. Tatatong ko sa'yo yan. Okay, mamaya, maganda to. Mamaya at maganda to. Sa Filipos 2:5-7 tayo nabatayan mo. May binanggit dyan form of God o anyong pagka-Diyos. Ano sa Greek word ng anyong pagka-Diyos? Anyong pagka-Diyos? Objection, moderator, ang ating topic ay wala sa Greek. Ngayon, ang Filipos 2:5-8 ginawa kong batayan, sagit lang. Ang binasa ko ay magandang balita Biblia. Walang nakalagay doon na anyong Diyos. Ang nakalagay diyan, bagamat siya'y Diyos. Makinig ka sa binabasa ko, huwag kang magtatanong ng hindi ko binasa at hindi ko sinabi. Tsaka mo itanong sa akin yung Greek ng salitang anyo,
kung yung binasa ko ay ang dating Counter-objection Biblia po, na counter-objection. Mahaba na yung objection niya eh. binasa ko, ito, sabi lang, moderator, paraanin mo ko, hindi ka marunong makapagparaan sa kapwa, abuluyan kita eh. Ang binasa ko is magandang balita Biblia at ang nakalagay sa magandang balita Biblia, bagamat Moderator siya po, Diyos. objection. Intra Mahaba por na isang letra. objection. Objection mo. Tigil mo na. Anong objection? Counter ko po, isang objection lang tayo. Sa kanya, dalawa na eh. Anong objection mo? Anong counter mo doon sa objection niya? Okay. Naglatag siyang paulit-ulit sa Pilipos 2:5-6, ang term na anyong pagka-Diyos o may pagka-Diyos si Kristo. Kasi may mababasa sa Pilipos 5:6, si Kristo may anyong pagka-Diyos o hindi niya inaring maging kapantay sa Ama. Kaya ang tanong ko, yung binanggit nung anyong pagka-Diyos, doon ka nakabatay. Ano sa Greek word niyan sapagkat ay yun ang talatang nilatag mo? Ito, moderator, I object, ano? I object. Why? Itinatanong niya sa akin yung salitang anyo. Doon sa binasa kong salin, walang nakalagay na anyo. Therefore, ang itanong mo sa akin, yung salin na ginamit ko sa magandang balita Biblia na nakalagay, So, bagamat bro, kung anyo Diyos. kung ito yung pagkuha natin, bro, matatagalan tayo, rolling na lang tayo. Next question na lang, bro. Moderator, dapat nagpapasya ka. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung alam ba niya o hindi, ang dami niya pang question eh. Nakatapos Bro, question na. nasagot na niya, bro. Hindi niya, bro, kasi ang punto niya, bro, is doon sa translation na ginamit niya. Next question. Salamat, moderator. Ipitin mo naman ako, Gerald. Ipit na ipit ka na nga eh, no? Tanong, Hira ka naman ng luwag dito tayo sa Paano ko 1.520. Ito, makinig ka, bro Jared, makinig ka. Sa 1.520, na akala mo dito si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na binabanggit dito. Tanong, Ano tanong ko? sa 1.520, sino yung naparito? Sangayon ka ba si Kristo? Yes or no? Yes. Ito, sagot. Okay, yes. Sagot. Ito, sagot. Bigyan mo ako. Yung naparito, yung anak ng Diyos. At pag diniretso natin yung salin, binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin siya ng totoo, yung si Kristo. At ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, yung naparito, yun yung anak ng Diyos na tunay na Diyos ayon sa konteksto ni Apostol Juan. Next question. Next Ipitin question. naman Sabi ako. mo, okay, next question mo, tanong ko sa 1.520, sinong naparito? Sabi mo si Kristo. Anong ibinigay ng naparito na si Kristo? Pangunawa. Ngayon, ito 1.520 nalatag mo Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ba tayo binigay ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Tanong, kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Nasa talata, sangayon ka ba na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo? Sangayon ka sa talata, yes or no? Nangayon ako sa talata pero sa konklusyon mo Yun. at ng pastor mo, hindi. Bakit? Ito, moderator, sasagot ako Basahin natin ang 5:20 ng unang 1 without interpretation. Ang nakalagay, at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo sa makatlibagay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Sino yun? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, that verse, it's clarified that our Lord Jesus Christ is the one true God na naparito at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Next Okay, question. tanong. Ilan ang tunay na Diyos ang kinikilala mo? 2 o 1? Isa, Sino? si Kristo at ang Ama. Objection, moderator. Ang karapatan niya lang magtanong. Anong objection? Hindi tumawa. Ang karapatan niya magtanong, hindi tumawa. Bro, iwasan natin yung mga, bro, yung mga pambubuli, bro, yung mga ganon. Sige, sorry. Natawa lang kasi pasensya na. Kasi ganyan din siya. Kanina pa siya paulit-ulit. Sinabihan na. Ayaw pa rin makinig O, next question na. Next question. Sige, Ano sige. tanong? Dito tayo sa awit 110.1 na ang sabi, sinabi ng Panginoon sa isa pang Panginoon, umupo ka sa kanan ko. Tanong, dito ba sa awit 110.1 na kay Propeta David, meron na bang pangalawang Panginoong nakaupo sa langit? Meron o wala? Ito, babasahin natin ng talata. Sabi sa 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka. Ibig sabihin ng umupo, hindi pa nakaupo. Kaya pinaupo kasi papaupuin. Ano sabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino yung nasa kanan na yun? 3:1 ng Kolosas, si Kristo. Ano si Kristo? 5:20 ng unang 1. Tunay na Diyos. Buhay na walang hanggan. Proteo et Ecclesia. Next question.
Ang bihira Okay, ka sige. naman, no? Wave ko na yan, bro, para makarinig si Jared ng tamang aral kasi yun lang nilatag niyang talata eh. Wala, hindi ka na Thank magtanong? you. Hindi na, yun lang yung nilatag niyang talata, kaya yun yung tinanong. Sige. Iibdan niya yung oras at di natin to patatagalin. Gusto na ni Brother Eugene, itong si... Oy, eto, nakabalik na ako. sige. Sige bro, kasi meron pa rin akong gagawin bro. Sige, thank you. Thank you sa pag-assist mo, bro, ha. Sige, sige. Ayan, sige. So, dito naman, ako naman ang maghahawak. Ulitin natin, ha. Pan bro, yung tapos na yung tanungan, magbibigay na yan ng pahayag yung isa. Both sides tapos na? Ah, Bakit si Jared lang tinatanong? tinatanong si Jared kasi yung presentation ni Jared, tinatanong siya ng katunggali niya. Tapos, wini-wave na ni yung katunggali ni Jared yung tanungan niya, mayroon pa siyang natitirang 2 minutes sana. Okay, so, ibig sabihin ngayon, ang negative stand naman. Sige. Sige, negative stand naman tayo. Okay, 15 minutes ba yan, bro, dyan daw? Yes, bro. 15 minutes, bro. Go ahead, bro. Okay. Malinaw ba signal ko? Double check mo na. Sige, wag ka lang mawawala. Go ahead. Okay, sige, no. Una, napakaliwanag no, mag-i-stand muna ako dito para maliwanagan ninyo ang tunay na doktrina ng Biblia, no. Patutunayan ko si Jesucristo ay kailanman ay hindi hinangad maging kapantay ng tunay na Diyos. Gaya ng sinasabi ni Bro Jared na si Kristo tunay na Diyos din ang Ama, bali dalawa na tunay na Diyos. Sa kanya, isa lang. Pero mamaya na natin i-battle stand dyan. Dito muna tayo nakapokus stand. Subalit si Kristo, hindi niya inaring makapantay sa Diyos. Filipos 2:5-6 mababasa. O hindi niya hinangad na maging Diyos, gaya ng Ama. Kanino bang paniniwala na makipantay sa Diyos? O hangad maging Diyos? Isaiah 14:13-14 mababasa. Palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itatayo ko ang aking luklukan. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. 14. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Maliwanag, kanino po hangad na makipantay sa Diyos? Si Kristo ba? Hindi. Sabi ni Kristo, hindi ko inaring makipantay sa Diyos. Gaya ng paniniwala ni Bro Jared na si Kristo din ay tunay na Diyos na gaya ng Ama. Kundi parehas sila ng paniniwala at katangian ni Satanas. Na si Satanas ay nakikipantay sa Diyos. Sabi niya, sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Ang sino mang naniniwala na tunay na Diyos si Kristo, gaya ng Ama, maliwanag, aral lang demonyo yan. Lantarang panlilin lang ng diablon na ginagawa ni Bro Jared. Bakit? Yan ay kalaban ng Diyos. Sapagkat mababasa din sa ikalawang Korinto 11:13, si Satanas ay gumagamit din ng salita ng Diyos. Meron siyang mga ngaral, mga ministro, mga defender na against sa Biblia. Kaya nga ang turo, unang Timoteo 1:18, makipaglaban kami mabuti doon sa sumasalungat sa katotohanan. Ang sabi pa, ang kalagayan ni Kristo'y malaking kaibahan sa Diyos. Bakit? Ang tunay na Diyos na pagpapakilala ng Old Testament sa kalagayang Deuteronomio 4:24 nang sabi, si Yahweh ay parang nangangalab na apoy. Ang katangian daw ng isang tunay na Diyos parang apoy na nangangalab. Sa New Testament, ang pagpapakilala ni Kristo sa kalagayang tunay na Diyos na kanyang ipinagtibay. Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Anong kalagayang Espiritu sa Lucas 24:39? Mababasa, ang Espiritu'y walang laman at mga buto. Ako'y tao may laman at mga buto. Sabi ni Jared, hindi tao si Kristo, kundi Diyos. Mamaya tatanungin kita kung hindi tao si Kristo, ha? Tatanungin kita, paano matutubos ni Kristo ang tao sa kasalanan ng dugo kung hindi siya tao? Tatanungin kita, assignment mo ngayon yan, ha? Yan.
Ang tunay na Diyos, mga kaibigan, sa Isaiah 44:24 ay manlalalang. Si Kristo, hindi manlalalang. Kaya hindi siya tunay na Diyos. Si Kristo din, nilalang din ng Diyos sa Colossus 1:15 mababasa. Prototokos, firstborn. Makinig ka, Bro Jared. Si Kristo nilalang din ng Diyos. Ang ginamit sa paglalang ng Diyos sa Kawikaan 8:1-2, karunungan, nandun ang karunungan. Kaya sa John 1:1a, B at saka C, ang berbo ay salita ay kasama na ng Diyos sa pasimula. 3 beses binanggit ang logos. Mamaya tatanungin kita dyan sa sinasabi mong Diyos na nagkatawang tao. Ang paniniwala ni Bro Jared na Diyos nagkatawang tao sa Gawa 14:12, ang sabi ng mga pagano, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyong mga tao. Yan ang paniniwala ni Bro Jared na naniniwala na Diyos daw nagkatawang tao. Na isa sa mga batayan ng mga Katoliko at Protestante na isinalin mismo yung tinatawag na hypostatic union. Divine nature of Christ, fully man at fully God. Against yun sa turo ng Biblia. Ngayon, ilan ba ang tunay na Diyos na tinuturo ng Biblia mula sa Old Testament? Pakinggan ninyo ang mga pilang pahayag ng mga propeta at apostol at lalong dakilang sugo ni Kristo, si Kristo. Kung salungat ba ang kanilang mga sinasabi, magkaibang panahon, magkaibang tao, magkaibang turo ba ang nakalagay sa Biblia? Hindi. Iisa lang ang turo. Pakinggan ninyo ang awit 86 na pahayag ni Propeta David. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ikaw ay isang Diyos. Ilan ng Diyos na kinikilala ni Propeta David? Isa. Isaiah 45:5-6, ganito mismo mababasa. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Maliban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit hindi mo pa ako nakikilala. 6. Para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Isaiah 46:9 at Isaiah 44:8, ganito mismo mababasa. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, maliban sa akin ay wala nang iba. Isaiah 44:8, huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa ay ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin at wala nang higit pa sa aking kapangyarihan? Isaiah 43:10, ganito mismo mababasa. Mga mamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayo maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako. Ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala na ring darating pa. Ngayon, pinakadulo ng Old Testament, Malakias 2:10, hindi ba't iisang ating Ama at iisang Diyos na lumalang sa atin? Ngayon, paano ba malalaman ng isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo? Sa Gawa 11:26 mababasa, ang tunay na Kristiyano sumasampalataya doon sa pahayag ni Kristo at ng mga apostol. Ngayon, ilan ba ang Diyos ng mga apostol? Bro Jared, makinig ka para may tamang aral kang pakinggan, hindi yung mali. Efeso 4:6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat at gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Sino po yung Diyos ng mga apostol na sumasa lahat? Ang Ama daw po yun. Kaya nagkakamali rin ng ibang mga Katoliko at ibang mga sekta sa Roma 9:5 na binabanggit doon na overall God na akala nila si Kristo. Si Kristo daw yung overall God doon na binabanggit sa Roma 9:5. Mali yun. Mali. Sabi sa Efeso 4:6, ang overall God, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat at sumasa lahat. Ano pa katunayan na ang Diyos na ganap ay sumasa lahat o overall God? Pakinggan mo, Jared, 1 Korinto 15:28. Ganito mismo mababasa. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan. Sa gayon,
lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahat. Ang liwanag, ang Diyos na sumakalahat, overall God, na binanggit sa Roma 9:5 ay ang Diyos Ama. Hindi yun ang anak. Ngayon, doon tayo sa 1:20 na nililin lang ni Bro Jared sarili niya eh. Si Kristo daw ang tunay na Diyos na binabanggit doon. Pakinggan, unawain ninyo ang 1:20. Ang sabi dito, ang sabi na paritong anak ng Diyos, sino yun? Si Kristo. Anong ibinigay ng Kristo sa ating pangunawa? Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Kanyang anak. Possessive pronoun, Bro Jared. Kanyang anak, tuldok. Pag sinabing tuldok, ito'y ginagamit sa bilang panapos ng isang pangungusap o end of the point o another sentence na itong kinakailangan. At binanggit at siya'y tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kung pagkakala mo tunay na Diyos at buhay na walang hanggan doon, Bro Jared, ay ang ama yun sa 1:17, 1:3. Bago tayo makarating sa 1:17, 1:3, kaya naparito si Kristo sa lupa sapagkat hindi na nakikilala ng sanlibutan ang tunay na Diyos. 1:28. Sabi ni Kristo, nagtuturo si Kristo ng malakas sa templo at nangagsasabi, kung talagang nakikilala ninyo ako, dapat kilala ninyo ang nagsugo sa akin. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin pero yun ang hindi ninyo nakikilala. Kaya nga sabi ni Kristo sa 1:17, 1:3, pagkasabi ni Jesus nito sa wikang ito, Ama, dumating ng oras. Luwalatiin mo ang iyong anak ko pang luwalatiin din ng iyong anak. At binigyan mo ko ng kapangyarihan sa lahat ng tao, ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Tumingala si Kristo sa langit, tinuro niya doon ang sabi ni Kristo sa mga alagad, ito ang tunay na Diyos. Ang makilala kanila, nakaitang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At makilala rin si Hesus Kristong sinugo mo. Pag sinabi kasing sinugo, kapatid din, ayon sa English to Tagalog Dictionary by Leo James 612, messenger o sinugo, isa noun, one sent o sugo o sinugo ng Diyos. Kailangan alam mo yan, Bro Jared. Ang sabi mo pa kanina, Bro Jared, yung Pilipos 2:5-6 na pinagbatayanan mo si Kristo, anyong Diyos o ay Diyos. Kala mo, tunay na yun, hindi. Tinanong nga kata sa Greek word, anong term ng idios sa Greek word eh? Morpheteos. Ayan, alam ka na, morpheteos, meaning, ang Diyos ang nananahan o nahayag sa Kanya. Anong katunayan na ang Diyos ang nanahan at nahayag sa Kanya? Pakinggan mo to, Bro Jared din, no? Sabi sa 1:14 Gs, nang sabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin. 2 Korinto 4:6, mababasa din. Nagpapakilala ang Ama sa pamamagitan ng mukha ng anak. Sa Colosas 2:19, mababasa din. 2 minutes. 2 minutes. Okay, Colosas 2:19, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa kanyang anak. Kaya si Kristo nananahan ang buong pagka-Diyos ng Ama o ang Diyos ang nahayag sa Kanya. Kaya may form of God siya. Sapagkat ang Diyos hindi nakikita, si Kristo'y kalarawan na hindi nakikita. Kaya binanggit sa Gawa 2:24 ang lahat ng himalang ginawa ni Kristo, sabi ni Kristo, ay tanda ng Diyos sa pamamagitan ko. Kaya yung 1:17-11 kanina, parang nanluloko ka ng tao, lantaran yung panlilin lang mo eh. Ang sabi doon, si Kristo at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Gaya din naman natin. Ay iisa. Tinanong ko sa 1:17-22. Binanggit doon sa 1:17-22 na ang sabi doon, kahit mga hinirang, si Kristo at ang Ama ay iisa din. Ibig sabihin, Diyos din palang mga hinirang kasi nag-iisa din sila eh. Siyang rason ni Bro Jared. Diyos din si Kristo sapagkat iisa sila ng Ama. Ang sabi sa 1:17-22, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya nating kita.
Ibig sabihin, ninirang din Diyos din pala. Kasi iisan din palang Ama at si Kristo eh. Ngayon, napakaliwanag. Kailanman hindi naging tunay na Diyos si Kristo, bro. Sapagkat sa unang Korinto 8:6 sa payag ng mga apostol, sa ganang atin ay meron lamang iisang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang Biblia, Bro Jared, hindi salungat. Isaiah 34:16, saliksikin ninyong aklat ng Panginoon sapagkat walang nagkulang ni kahit isa. Ikalawang Timoteo 3:16, mababasa, ang kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Sa'yo sa lumat iba ang turo mo dun sa unawa dun sa Biblia eh. Sa 1:5:20, sa 1:11, sa Colossus 2:9, laglag ka eh. Sinagot ko lahat ng argumento mo. Yung Filipos 2:5-6, lahat, wasak na wasak eh. Sa 1:3-17, kung si Kristo tunay na Diyos, bakit mananalangin ba sa isang tunay na Diyos? Ama, tulungan mo ako. Tunay na Diyos din ako, tunay na Diyos ka din. Tulungan mo ako. Ganun ba unawa mo, Bro Jared? Napakainan ng Diyos mo. Ang Diyos mo pa, naging alipin, Filipos 2:7-8. Ang Diyos sa Oseas 11:9, hindi pwede maging tao alipin. 10 seconds. Okay, wave ko na yan, bro. Wave mo? Wave ko na. Sige, wave niya. Okay. So, ito na tayo ngayon sa 10 minutes na tanong ni Brother Jared sa'yo. Brother Jared, ready ka na, Brother Jared? Ready na ako. Ang galing niyo magbasa. May alon eh. Sige, bro. Sige. Normal naman yun. Kinukopya niyo yung style ng kanilang mga ministro eh. Okay. So, dito tayo ngayon sa 10 minutes na pagtatanong ni nating phone mo ng GC, bro. Kasi phone GC. Wait lang muna. Si Brother Junre kasi hindi niya matunton, no? Wait lang. Lahat ng itatanong mo, Bro Jared, ayon lamang sa latang nilatag ko. Gaya ng ginawa ko sa'yo. Wait lang. Maya na painitan, ano? Okay, so dito muna tayo ngayon saglit sa maybe si ano. Okay. Dito tayo ngayon. So atin ang ibigay ngayon para sa 10 minutes ni Brother Jared. Go ahead, Brother Jared. Ayan, handa ka na ba, Gerald, ng Iglesia ni Manalo? Bro, objection, bro. Ano yung objection? Bro, nasa rules natin, bawal no personal attack kahit sino. Panglima na ni Bro Jared yan. Parakit nasa admin ka ng punto, ikaw lumalabag sa rules. Dapat formal. Patas lang. Sige, ito na. Tanong na tayo. Sige, go ahead. Binasa ko kanina yung talata na walang ibang Diyos liban sa akin. Tama ba ito o dili? Yes. Tama. Ngayon, alam mo ba ang ibig sabihin ng kahulugang liban? Walang iba liban sa kanya. Isaiah 43 may talatang Objection, moderator? Yes. Objection, moderator? Anong objection? Ang aking tanong is kategorikal, sagutin niya kategorikal. Ang tanong ko sa kanya, kung alam niya ba ang salita o ang ibig sabihin ng salitang liban. Hindi ko sinabing magbasa ka. Ang tinatanong ko sa iyo, yung kahulugan ng salitang liban. counter bro. Bro. Ang tanong ni Brother Jared, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang liban? Sinagot ko. Ano yung sagot mo, bro? Ano yung sagot mo? Wala nang ibang Diyos liban sa kanya. Hindi. Ano sagot mo? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko. Sige, Parang alam. sabi ko, alam Brother ko. Jared, alam niya, Brother Jared. Ngayong alam mo, ano ang kahulugan ng salitang liban? Yung salitang liban. Yan ang Sige, no? Sige, sagot, bro. Ang batay... Okay. Yung binanggit sa Isaiah 46:9 at Isaiah 44:8 na liban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Ang ibig sabihin niyan, walang ibang Diyos na maliban sa kanya. Sapagkat sa Isaiah 43 mababasa, O Israel, ikaw ang saksi ko. Inirang kita upang maging lingkod ko at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin at wala na ring darating. Binanggit din sa Marcos 2:29. Sumagot si Jesus, Pangulo ay pakinggan mo. Israel,
ang Panginoong nating Diyos, ang Panginoon ay iisa lamang. Next question. Okay. Hindi niya nasagot, moderator. Ulis ang tanong. Objection, bro, Ano objection. ang ibig sabihin ng salitang liban? Brother Jared, ang sagot niya, ang ibig sabihin ng salitang liban is maliban. Maliban. Yun ang Walang sagot ibang niya. liban sa kanya. O baga, Yun ang wala sagot- nang bukod sa kanya. Yun ang sagot Kaya niya. sasabihin niya, Bro Oh, Jared, oh, ay, bro, wait lang, Bro Gerald. Okay Wait lang, na, Bro Gerald. Okay na, sabi niya, ang ibig sabihin ng liban is maliban. Yun ang sagot niya, Bro Gerald. Go ahead. kasi ngayon, nag-side ko siya, wala akong warning mo yun, bro, pang pito na sa kanya yan eh. Yun nga, kasi pag pinapatulan mo rin, lalo nga haba. Sige, Bro Jared, follow-up question. Ito yung nasa rules. Kasi ako, Ito, moderator, sinusunod ko ang rules ng aking punto-punto bilang peto. Oh, sige. Ang aking tanong, sabi dito sa New Dictionary of Tagalog ni Carl Galvez Rubino noong 2002, ang ibig sabihin ng liban ay hindi kilala. Tanong ko sa iyo, ibig sabihin ba hindi kilala ng Ama si Kristo? Hindi kilala o kilala? Okay, no? Objection ako, bro. Yung nilatag niya kanina na hindi kilala. Wala yan sa talatang nilatag ko sa Isaiah Objection, 48. Wait lang muna, Brother Gerald. Kasi under cross-examine ka at kinukuha ni Brother Jared ang meaning ng liban. So may binasa siyang referensya. Ang tanong niya, kino-confirm mo ba na tamang referensya? O kino-confirm mong mali ang referensya? Yun sagot niya. Ayun sagutin mo. Sige, sigutin natin no? Sige, go. Yung sagot mo, kung si Kristo ba'y hindi kilala ng Diyos o kilala ng Diyos? Ang sagot ko dyan, kilala si Kristo ng Diyos, hindi bilang Diyos, kundi bilang sinugo ng Diyos 1:5:20. Naparitong anak ng Okay. Diyos para makinig ka muna. Wait lang May seconds muna. ako. Go ahead. Sige. Kilala ng Diyos si Kristo, kaya nga sinugo si Kristo na kaisa-isang anak eh. Sa 1:5:20, sinong naparito? Si Kristo. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit tayo binigyan ng pangunawa? Para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yun ang magpapakilala sa tunay na Diyos. Sa 1:7:28, hindi daw kilala ng sanlibutan ng tunay na Diyos, kaya naparito siya sa lupa. Okay na. Okay, next. O ngayon, sabi mo kanina, hindi kilala o kilala si Kristo ng Ama, hindi bilang Diyos. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia letra por letra, na kilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na sa diskusyon, tapos na. Sagot, bro. Okay. Pag napatunayan mo ito kasi challenge yung Hindi. ginagawa mo eh. Wait lang muna, bro. Ang tanong niya kasi, pag nabasa daw niya na kinikilala ng Ama na Diyos ang anak, talo ka na ba sa diskusyong ito? Yes or no? Nasa challenge ba tayo, bro? Ano yun? Challenge mo? Meron. Challenge ba yun, bro? Challenge mo ba yun? Yun ba challenge mo, bro, Jared? Kung Okay, challenge sabi na niya tayo, kasi kanina, moderator, saglit lang. Wait lang muna, Jared. Ano yun? Challenge ba yun, bro, Jared? challenge yung ginagawa niya. Wait lang. Maglatag siya doon. Ilatag ko. Wait lang muna, bro Gerald. Pakinggan ko muna si Jared. Ano yun, bro Jared? Hindi ako makasabay kasi may trangkaso ko ngayon. Sabi niya kasi kanina, kilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos. Ngayon, ang challenge question ko, kung mabasa ko pa sa Biblia na sinabi ng Ama o kilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na, tapos ng diskusyon at magkapi ka na lang sa inyo o kaya sumampa. Bro, tatanggapin mo yung challenge na yun, bro. Hindi mo tatanggapin, bro. Bro, Ha? pwede kong sagutin yan, pero nasa rules ba natin? Kasi ang ayon sa lahat ng nilatag ko, doon siya muna magtanong. Wait lang. Kasi kanina is, narinig ko nyo naman, nagbasa ako ng mga rules ng debate. Wala akong nabanggit about sa challenge, no? So, ibig sabihin, nasa iyo na yan kung tatanggapin mo ang challenge ni Jared o hindi. Tatanggapin mo ba o hindi? Okay, no? May 10 seconds ba yan para hindi kasi categorical? Hindi, sagutin mo na, tatanggapin mo ba o hindi? O sige, hindi ko tatanggapin yan. Hindi nyo tatanggapin po, Jared. So, ibig sabihin, yung tanong mo ba do, Jared, ibahin mo na hindi naman malayo sa tanong mo na yon. The same pa rin na tanong, pero hindi lang challenge question.
Design mo na Mamaya tanong. mag-challenge Okay. din ako sa kanya mamaya. Sige, design mo na tanong. Okay. Moderator, naibit na yan. No? Ngayon, ang tanong ko, tinatanggap mo ba na sinabi mo kanina na kilala ng Diyos si Kristo, hindi bilang Diyos? Tama ba itong sinabi mo o hindi? Tama. Kilala Okay, si next Kristo question. hindi bilang Diyos, kundi bilang Okay. sinugo ng Diyos. Bugtong na anak nga eh. Okay, Kasi, ngayon. makinig. Ang sunod kong tanong, sa 1.8 ng Hebreo, ang sabi ng Ama sa Anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang tanong ko sa iyo, tama ba ito o hindi? Tama yan. Ngayon, Tama. si Ayun. Kristo ba? Si Kristo lang ba ang merong luklukan para masabi mong Diyos si Kristo? Apokalipsis 3:21, ang mga hinirang na nagtagumpay ay upo din sa luklukan, na gaya ni Kristo nakatabi ang Diyos. Ibig sabihin, mga hinirang Diyos din pala. Ituloy mo lang sa 9, ang sabi, ang Diyos mong, sino yung Diyos mong ron? Ang Ama yun. Okay, Brother Okay, Jared. next question. Tanggap na, Ngayon, Brother ang tanong Jared. ko sa'yo, next question, sino ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo? Yung mga tao o si Kristo? Patungkol yan kay Kristo. At meron din mababasa sa The Message Translation at sa ibang mga salin na ang sabi na patungkol sa Ama na sinabi ng anak, the throne of you, God. Kaya kung sasabihin mo si Kristong Diyos doon na nasa katwiran ng Diyos, sentro ng katwiran, eh bakit sa Marcos 14:62 nasa gilid lang siya ng Diyos kung sentro siya ng katwiran? Wala kang karapatang magtanong ngayon. Ang karapatan mo, sumagot Objection sa bro, aking tanong. objection. Nagpapaliwanag ako, makasagot ako, hindi ako Tatanong ka eh. hindi, sumasagot nga ako eh. Tatanong ka. Kanya ka rin Hindi naman ka kanina eh. sumasagot. At hindi nga yun sa'yo eh. Sige, sige. Sige bro. Sige. Go ahead. Okay, ngayon, sunod na tanong. Ngayon, kung si Kristo ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo, therefore, tinatanggap mo sinabihan si Kristo ng Ama na Diyos dahil ang sabi, ngunit tungkol sa anak, ang subject of the sentence, yung anak si Kristo, Bro, objection ay ako, bro. sinasabi. Wait lang, Bro Gerald. Anong objection mo, Bro Gerald? Sinagot ko siya kanina sa Hebreo 1:8 para ma-clarify niya. Ngayon, sagutin niya muna ang lahat ng mga nilatag ko ayon sa stand ko. Wait lang bro, hindi karapatan ni Jared ang sumagot ngayon. Ikaw ang Hindi, objection, bro. sasagot. Objection. Nasa rules natin, di ba? Kung ano ang stand press, doon lamang sumagot doon sa mga nilatag na talata. Yun ang ginawa kay Jared. Kaya ngayon, ganun yung ginawa ko. Bro, ang role kanina, binasa ko, ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. Yun ang role ko. Ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. At ang Bro, objection ako, bro. Kanina, sa Pilipos 2:5-6, tinanong ko si Jared sa Greek word ng Objection, anyong Diyos. moderator. Sabi niya, hindi niya Inuubos daw mo alam yung oras kasi ko. ayun po sa talagang Nga. nilatag. Karapatan mo, sumagot sa tanong. Wait lang, bro Jared, wait lang. Makinig ko muna. Bro Jared, wait lang, nakapost yung time, meron pang 5 minutes and 3 seconds. Bro, ito, makinig ka muna. Kanina, tinanong ko siya sa ibang talata na hindi niya nilatag. Yung Pilipos 2:5-6. Bro, sinagot naman niya kanina yan na hindi niya alam yung nasa Greek. Okay? So, kaya nga, yun na nga. So, sinagot niya hindi niya alam yung nasa Greek. So, dito naman tayo ngayon sa tanong ni Bro Jared. Ito ay follow-up question lang ha. Bro Jared, ulitin mo yung tanong mo, Bro Jared. Ulitin mo. Sabi niya kasi kanina, ang anak ang tinutukoy doon. Therefore, tinatanggap mo na ang ama, tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Dahil sabi sa 1:8 ng Hebreo, ang subject of the sentence doon ay si Kristo nang galing sa iyo. At ang sabi, ang iyong luklukan o Diyos. Hindi naman sinabing o tao. Ano sabi? Ay magpakailanman. Tinatanggap mo ba yon o sinusuka mo na yung sinabi mo? Kategorika. Okay na. Ang sagot ko dyan, sa talata sa Hebreo 1:8, hindi sa yung sariling unawa. Wait lang. Wait lang ha. Ang tanong ni Jared kasi, tinatanggap mo na ba ang nakasulat sa Hebreo 1:8? Sumagot ako, bro Jando. Sabi ko, tinatanggap ko nakasulat sa talata. Ayun, tinatanggap niya. Pero- Okay, sige. Pero walang sinabi dyan sa Biblia na si Kristo Diyos din. Kasi kung si Kristo Diyos din, unang Korinto 8:6, sabi ng mga apostol, sa ganang atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Magiging salungat na.
Pagdating sa 9, Hebreo 1:9, sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos mong, sino yung mong doon? Yung ama yun, yung natutungkulan na sentro ng katwiran ng luklukan. Okay, Brother Jared, Okay. tinatanggap niya na tama yung binasa mo. Okay, ngayon tama ang binasa ko. Therefore, tinatanggap mo o kinakain mo na yung sinabi mo kanina na kilala ng Ama si Kristo kilala ng Ama si Kristo, hindi bilang Diyos. Therefore, kinakain mo na yung sinabi mo na yun. Kinakain mo o hindi? Dahil tinatanggap ko yung nuot ko ng Hebreo. Okay, no? Ang sagot ko kanina maliwanag sa Isaiah 46. Bro, wait lang. Ang tanong kasi, dahil tinatanggap mo yung... Clarify ko yung unang ano niya eh. Wait lang. Bro, categorical kasi ang tanong ni Bro Jared. Kaya ka mag-objection ako. Oo. Kasi iba ang tanong niya sa akin doon sa Isaiah 46:9. Bro, Ayun, iba rin ang tanong ni wait lang. Bro, Gerald, categorical ang tanong ni Jared. Ang sabi niya, dahil tinatanggap mo na yung nasa Hebreo 1:8, sinusuka mo na ba daw? Kinakain o sinusuka? Kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina na kilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos? Kinakain na mo na ba yun o hindi? Yung categorical, kinakain mo na ba yun o hindi? Sagot. Okay, bro. Ang sagot ko dyan, yung mali ang tanong niya. Isaiah 46:9. Moderator's time, bro. Moderator's time. Wala categorical. Bro, moderator's time. As a moderator, valid po yung tanong ni Jared. Kasi kanina sa sinabi mo kanina sa sagot mo kanina na kinikilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos. Yung sabi mo kanina. Kaya niya ginamit ang Hebreo 1:8 to prove na kinilala siya bilang Diyos. Sabihin, yun ay contradict sa claim mo. And then, tinanggap mo naman yung Hebreo 1:8. So, ang tanong niya ngayon categorical, kinakain mo na ba? Kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina o hindi? Yun ang sagutin mo, bro. Categorical yan, bro. Hindi. O yan, sumagot ako hindi. Bakit? Hindi. Yung sagot ko tama. Sa Hebreo 1:8, hindi si Kristo ang Diyos ang yung luklukan ng binabanggit doon, kundi ang Ama sa 9. Kasi sa Isaiah 46:9, kung sabi ng Diyos, wala na ibang Diyos liban sa Kanya, sinungaling ang Diyos, tama kayo mga Katoliko. Kasi may Diyos pa palang isa eh. Sabi nga sa Isaiah 43, Diyos, wala nang Diyos na liban sa at wala nang darating eh. Sa inyo meron pa. Nagsisinungaling ang Diyos at Katolik ang tama. Ayun ang lilitaw doon. Okay, Brother Jared, sabi niya, Brother Jared, na ang Diyos daw yung trono. Sabi niya, ang Diyos daw yung trono. Okay, follow-up question. Sige. Ngayon, kung ang Diyos ay ang trono, ilan na ang Diyos mo? Isa o dalawa? Objection, wala akong sinabing ang Diyos ay trono. Ang sabi ko sa Hebreo 1:8 na ang sabi, o luklukan, o Diyos, o trono, Kaya you nga, God, o okay. trono. Objection to narrator. Wait lang muna, Brother Jared, ha? Ano yung unawa mo sa Brother Gerald, para makuha ni Jared? Ano yung unawa mo sa Hebreo 1:8? Si Kristo ba may luklukan o ang Diyos Ama ang luklukan ni Kristo? Ano yung unawa mo doon? Ang binabanggit sa Hebreo 1:8 na the throne of you, God. The throne of you. Sige, anong salin yun, bro? The throne of you. Sa English translation, Greek translation. Ano yan? Translation English, bro. Ano English translation yun? Kasi meron ko sinabi kanina, Amplified Bible. Di ba? Nalimutan ko sa alin yan. Basta ang sabi, nakalagay the throne of you, God. Bro, wait lang muna, ha? Brother Jared, para makapag-continue tayo, ha? Ano nakalagay dyan sa Brother Jared? Your throne, O God, o your throne, God? Ano nakalagay dyan? Nakalagay, your throne of you, O God. Oo. Yung of God o yung O God, tumutungkol doon sa anak. Dahil lang nakalagay dito sa Hebrew o sa Greek, ang nakalagay, and to the Son. Pumapatungkol sa anak. Therefore, kontra talaga ng Biblia itong tao. Wait lang. Ano nakalagay dyan, Bro Jared?
your throne, the throne of you, O God, o the throne, your God is your throne? Ano nakalagay dyan? Ang nakalagay, the throne of you, O God. Oh, the throne of you, O tama God. po. Kung sa Tagalog pa, ang trono mo, O Diyos. Yung luklukan. Yun na nga, ang trono mo, O Diyos. Yun ang Tagalog noon, di ba? The throne of you, O God. The throne of you, O God. Ang trono mo, O Diyos. O sige, Brother Jared, yun ang ano niya, ginamit niya, ang trono mo, O Diyos. Follow-up question. Follow-up question, ito. Kanina sa 5:20 ng unang 1, binanggit mo, tama? Tinatanggap mo ba binasa mo ito o hindi? Bro, Gerald, sagot. Wait bro, paulit lang may kinuha ko. O sige, Brother Jared, ulitin na, tanong. Tinatanggap mo bang binasa mo kanina yung 5:20 ng unang 1? Tinatanggap mo o hindi? Sagot. Ano, paulit. Sorry, kakarating ko. May kinuha lang ako eh. Sige, tuloy. Wait lang in-type ko muna yung ano. Bro, Ano sabi niya po dyan po? Sorry, nasa pintuan Sige, kasi ako, may kinuha ko. Mabihira ka naman, di ka nakikinig ng tanong. You are under cross. Makinig ka sa tinatanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Nagpaliwanag ako, sabi ko may pinuntahan ako, may kinuha ko sa glit, kaya paulit pa lang. tinatanggap mo bang binasa mo yon o hindi? tinatanggap mo ba, Gerald, na binasa mo ang unang Juan 5:20 kanina o hindi? Sis, tinatanggap ko. Bakit? Makinig ka, bro Jared, para maintindihan mo, makarinig ka ng tamang aral, ha? Akala mo kasi si Kristo yung tunay na Diyos na binabanggit doon at buhay na walang hanggan. Kung unawain mo yung talata ng Biblia, ang sabi, sinong naparito? Si Kristo. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi sa talata, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tuldok. Pag sinabing tuldok, end of the point, tapos na yung pangungusap. Ang sabi, ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Akala mo si Kristo yon, mali. 1:17, 2:3, basahin mo. Okay, ngayon. Tinatanggap mo ba na sinabi mo tuldok? Oo. Okay. Sinabi nga sa 1:5:20. Sa talata ng 5:20 ng unang buwan, at tanong ko, meron bang nakalagay na tuldok na T-U-L o T-U-L-D-O-K? Meron bang nakalagay dun sa mismong frame? Gaya ng sinabi mong okay. tuldok? Meron o Okay, wala? sagutin ko no. Ang hinahanap ni Brajed, letter po letra na letter, tuldok. Hindi yung point, ha? Hindi yung point. Objection. Wait lang bro, Gerald, objection muna. Si Jared ay nag-objection. Ano yung objection mo, bro, Jared? Unang-una, sinabi niya yon, kaya sinatanong ko sa kanya, cause he is under cross-examination, moderator. Ngayon, sabi niya may tuldok. Ako, Ngayon, bro. hinahanap ko sa kanya, dun ba sa talata na yon, meron bang nakalagay na T-U-L-D-O-K? Meron o wala? Categorical. Yan ang tanong ko, sagutin mo. Meron o wala? Kita, makinig ka kasi. Okay, pwede sumagot. Anong sagot mo, bro? Sige, bro, go ahead, bro. Ay, letra po letra na letter, hindi yung point. Ang sagot ko dyan, kung letter ang hanapin mo, makinig ka muna. Wait lang, bro. Sagot mo na, bro. Meron o wala? Kaya nga, makinig ka muna kayo eh. Sige, bro. Go ahead lang, bro. Kasi, hindi ko kasi ma-move yung time, bro, hanggat hindi ka sumasagot sa categorical question niya. Kaya nga, bro. Sige, go ahead. Ang sagot ko dyan, kung letter lang hanapin yung tuldok, walang mababasa. Pero kung yung point, yung tuldok, meron. Si Kalawang Pedro 3:16, ang mangmang ay binibigyan ng maling kahulugan ng kasulatan. Kailangan pa ng tuldok, letter, kama. Kailangan kama, hindi na yung may kunting guhit, hindi na. Gusto niya letter po letter tuldok. Pag sinabing tuldok, end of the point, ginagamit yan bilang panapo sa isang pangungusap. Sige. Okay. Last question. Sige. Ngayon, sa 5:20 ng unang 1, sino yung subject of the sentence doon? Yung Ama o si Kristo? Sagot. Okay, yung subject na sentence, yung naparito ang anak. Yeah. Yung naparito, okay, makinig ka. Yung subject doon, yung naparito. Naparito ang anak para bigyan tayo ng pangunawa. Okay, time's up. Time's up, bro. Time's up na. Oh, maingay na yung cellphone na, oh.
Oh. Ay, sige, sige. To-prove na tapos na yung time. Okay? So, natapos na yung bangayan nilang dalawa sa ikalawang bangayan. So, dito na tayo ngayon sa final conclusion. At gawin ko na itong 5 minutes. Ating unahin ang negative side na si Brother Gerald. Okay? Negative May side. tanungan pa ba to, moderator? Wala na. Wala Wala nang tanungan, wala nang objection. Okay. Okay. So ngayon, mga kapatid, Oh, wait lang. nakita natin- Hindi. Si Gerald mauna kasi siyang negative. Oh. Ikaw yung mahuli kasi ikaw yung affirmative. Okay, Brother Gerald, ready ka na ba, Brother Gerald, for 5 minutes? Bro Gerald? Oh, nawala na naman to. Bro Gerald? Naku, nawala na naman. Hello? Hindi na nasasalita yung ating bisita. Okay, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live sa Punto por Punto, bakit may trono si Kristo sa langit? Laglag na naman yung ministro nyo nito. Sabi ni God's Dog. Sinabi ko na nga ba inuupuan lang daw ni Kristo ang Ama, di Diyos nga si Kristo, sabi ni God's Dog. Ano ba ang pagkakaintindi mo ba ng lahat tayo ay huhusgahan? Gumborza, iba yung tanong niya. Hello, naririnig ako. Sorry bro, naghang sipi ko. Okay. Sige, meron 5 minutes bro para sa iyong final conclusion bro. Okay. Narinig ba ako? Sige, go ahead. Ang conclusion ko walang natindigan, walang napatunayan. Si Bro Jared sa stand ko, natututuloy niya na si Kristo hindi tunay na Diyos. Sa kanya, tunay na Diyos. Sa akin, hindi tunay. Bakit din niya tinutulan yung mga talata ko? Una, ang pinag-usapan namin kung ano ang in-stand ng negative at positive sa presentation, doon muna magtanong ayon sa talata. Yun ang ginawa ko kanina. Nilista ko, kaya nag-wave lang din ako kasi yun ang talatang nilatag niya. Sa kanya, napakadami kong talata. Iisa lang. Ang sinagot niya, Isaiah 46:9, yung term ng liban lang. Ito pakinggan mo, Jared, na dito ka naliligaw Unang liligaw ka lang talaga ng tao. Akala ko naman matindi ka, hindi naman pala. Kasi unang-una mababasa sa Isaiah 46:9, pakinig ka ha. Ito ang sabi. Bibinanggit dito, walang ibang Diyos liban sa akin. Ngayon, akala mo, hindi ang term nun, hindi kilala ng Diyos. Ay, nagsagot mo mali ka. Walang sinabi sa talata na liban sa akin na hindi kilala ng Ama si Kristo. Hindi ganun ang nakalagay sa talata. Ang sinabi, Jared, maliwanag. Kung mag-aaral ka, Isaiah 46:9, alalahanin nyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. Maliban sa akin at wala ng iba. Yung term na wala ng iba, ang sabi mo, hindi kilala ang termino nito. Mali. Kaya kanina, sumakay ako dun sa tanong mo na hindi kilalang bilang Diyos para maintindihan mo na wala ng ibang Diyos liban sa Kanya. Wala ka naman napatunayan puro yung talata mo parang 10 o 6 lang alam mong talata ng Biblia Kahit isa, di mo nang tindigan yung aral na stand ko Akala ko pa naman matindi ka, pampakondisyong ka lang pala. Ngayon, ang sabi kasi niya dito ang paniniwala kasi ni Bro Jared, gaya ng paniniwala ni Satanas. Si Kristo, hindi niya hinangad maging kapantay sa Diyos. Si Satanas, pinapantayan niya ang Diyos. Sabi niya, sa Isaiah 14:14, aakyat ako sa ibabaw ng ulap. Papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Kanino bang hangad na makipantay sa Diyos si Kristo? Si Kristo ba? Hindi. Sabi nga ni Kristo, hindi ko inaring makipantay sa Diyos Si Satanas yun at ni Jared. Bakit? Pinipilit ni Jared na ipantay doon si Kristo sa tunay na Diyos. Kaya binanggit sa Juan 14:28 at 1:29, my Father's greater than I. Ang Ama ang mas lalong dakila kaysa sa akin. Una, Brother Jared, maramalaman mo. Sa Santiago 1:13, sa magandang balita, Biblia, ang sabi, sa nakasulat, ang Diyos ay hindi tinutukso ng sinuman.
Ayun ang nakalagay sa talata eh. Kung tunay na Diyos si Kristo, sa Lucas 4:13 mababasa. Pagkatapos siyang tuksuin ng diablo sa lahat ng paraan at ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Sa mga tuwid, hindi siya tunay na Diyos. Buti nga hindi ka tumakbo doon sa John 1:1 at John 17:3. May tatanungin sana ka doon yung term na logos eh. May definite article doon na term na I o Hotheos. Kasi binanggit mong I Diyos doon sa Filipos 2:5-6, nakala mo si Kristong I Diyos doon. Ang term na I Diyos ay sa definite article na term na I. Sa Greek, I, ho. Diyos, theos, I Diyos. Sa Diyos Ama lang pwedeng ikapit yon. Yun ang nahayag kay Kristo sa Ama. Ano ang batayan? Deuteronomio 7:9, ako ang Panginoong Diyos at siya'y I Diyos at I Diyos. May definite article. Kaya sa unang Korinto 8:6 nang sinabi, sa ganang atin meron lamang iisang tunay na Diyos, ang Ama. Monoton alethenon theon. Ang tunay na Diyos lamang ang Ama. Sa John 17:3, may term na ton theon o alethenos theos, magkaibang pronunciation, iisa lang kahulugan. Tunay na Diyos. Sapagkat may dalawang pronunciation ng Greek, Erasmian at modern. Buti hindi ka, bugbog ka sana eh. Manghihilalo sana ng punto por punto eh. May term na at doon sa John 17:3, at makilala si Jesucristo. Tatanungin sana kita doon kung conjunction ba yan o pronoun o. Kasi term na at conjunction refers to another person, another subject, plural form. Kaya nga yung binabanggit mo kanina, sabi John yung Juan 1:18, kailanman walang nakakita sa Diyos. Sabi niya si Kristo daw yun, Diyos na. Mali kang pagkaunawa. Sa Juan 1:18, kaya sulat ng lumang tipan yun. Up. Time. Okay. Dami salamat. Bro Jared, Bro Jan daw, malinaw ba signal ko? Okay naman. Pero dinamay mo talaga ako, ha? Sorry. Nalilito kasi ako sa pakapit yung dalawa eh. Ikaw, Sorry, ha? sorry. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga, dinamay mo pa ako, Kasi ha? dyan, kasi nalilito kasi Jared dyan daw, parang, siyempre, alam mo naman, expression. Nalilito nga ako sa Jared tsaka sa Gerald, eh. Yan, Oh. oo. Okay, so ating ibigay naman ngayon kay Brother Jared naman, 5 minutes, sa kanyang final conclusion, kung saan pinapatunayan niya na si Kristo ay tunay na Diyos. Brother Jared, go ahead. Ayan na, magandang hapon. Natuwa ako dito sa kapatid na to, no, napakayabang. Siya yata yung pinatuparan ng ikalawang Timoteo 3:1, hindi na ako magtataka, nasa biglayan. Ano sabi? Datapot alamin ko ito sa mga huling araw, darating ang panahong papanganib. Sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapit, mayayabang, isa ka na doon, Gerald. Bakit? Isaksakan ka ng yabang. Sukat mong sabihin ako, 3 sitas lang, 6 na sitas lang. O ngayon, pakakainin kita ng sitas. Makinig ka. Bakit? 8:47 ng 1 dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, makikita natin ang pangdadaya at pangloloko na itong tao na ito sa 1:8 ng Hebreo. At sa iba-ibang talata ng Biblia, makikita nyo mga panloloko niya. Ngayon, anong patunay bago natin i-repat yung sabihin niya, patunay muna natin talagang si Kristo Diyos. Ngayon, anong patunay na ating Panginoon Kristo? Likas sa kalagayan niya, pagkados niya. Kaya nga ng mga ating binasang talata, basahin natin ang 1:1 ng 1. Ang sabi, nang pasimula siya'y berbo. At ang berbo'y Diyos. Hindi naman sinabing tao. At ang verbo'y sumasa Diyos. Ibig sabihin ng sumasa Diyos, kasama na ng Diyos. Kailan? 8:23 ng Kawikaan, nang pasimula. Paano naging tao yan si Kristo? Wala pang pasimula, nandiyan na, kasama na siya ng Ama, nasa kanan na siya ng Ama. 3:1 ng Kolosas, o baka hindi mo alam. Ang sabi, kung kayo ang muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyong mga bagay na nasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tanong, may makakalapit pa sa Diyos? Sabi sa 6:10 ng unang Timoteo, kasi lamang ang walang kapantayan na di makikita ng sino man tao o malalapitan man. Ngayon, kung tao si Kristo, ba't siya nasa kanan ng Ama? At ang Ama na rin mismo nag-clarify nung pinaupo siya sa kanan. Ang sabi, 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ngayon, wala daw mababasa ang kabigan ng salitang liban ay hindi kilala. Meron. O, makakainin kita, dictionary naman.
Basahin natin ha, kasi utos naman yan, unang Thessalonica 5:21-22. Ang sabi, subukin ninyong lahat ng bagay. Subukin natin ang dictionary kung papasabay itong si Gerald at ang kanyang mga ministro. Ang sabi sa dictionaryo, ang kahulugan ng salitang liban nakalagay ay hindi kilala. Ay no, napakalinaw dictionary yan, Gerald. Eh, ni isang papel nga ng libro, wala ka pang naisulat, tapos lalabanan mo itong dictionary dito, sasabihin mo, walang mababasa. Letter for letter yan, Gerald. Yung dictionary ng Tagalog ni Carl R. Galvez. Ngayon, kung tututulan mo ito, yari kay libro Carl Galvez. O 2002 dictionary yan, nakalagay, hindi kasama, hiwalay, malayo sa akin. O ngayon, kung si Kristo, liban sa Ama, hindi ibig sabihin pala, hindi pala kilala ni Kristo ang Ama. O hindi pala kilala ng Ama si Kristo. Kilala nga nasa kanan nga At patunay yon at nakaklarify yon na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, balik tayo sa 5:20 ng unang 1. Dinadaya niya. Tuldok daw wala naman nakalagay na TULDOK doon. O tinan mo, huli na naman sa sariling bunganga. Ano bang nakasulat doon? 5:20 ng unang 1. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo sa makatwid bagay sa Kanyang anak na si Kristo. Ano ang ating Panginoon Kristo? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya napatunayan natin si Gerald tayo sa diskusyon na ito at ang buong pamunuan at ang mga ministro niya talo sa diskusyon na ito. Ipinagyan niya sa pamamagitan niya. Bakit? Hindi niya napatunayan na tao lang si Kristo Lahat ng talatang binabasa niya ukol sa Ama nung hindi pa pinapakilala si Kristo Basahin mo nung ipinakilala na si Kristo. Tama, isa lang ang Panginoon nun. And that's the Trinity. Ngayon, may Trinity pa sa Biblia. Sabi sa 7 Gs ng Revelation, Trinity. Hindi may Trinity, ang Anak, Ama, at Espiritu Santo. Ngayon, ano pang patunay ng ating Panginoong Kristo Diyos? Basahin natin sa 2:13 ng Tito. O baka hindi mo alam to, hindi binabasa ng ministro mo sa doktrine. Dahil ako nasama ako sa doktrina nun, ikaw hindi. Ang sabi, 2:13 ng Tito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Therefore, ang ating Panginoong Kristo siya'y dakilang Diyos at tagapagligtas. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, time. Kaya Time. Okay. So, yun, natapos na rin yung kanilang banggaan ni Brother Gerald at saka ni Brother Jared Almazora. So,